Hey guys, welcome to my channel. So, prepping video tayo, no? So, ito yung mga pagkakataon na mas importante yung pistol kaysa sa rifle. Okay? So, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hindi pwede. Siguro magsasabi na iba, you cannot outshoot a battle rifle that shoots like 5.56 and up, di ba? Tapos ikaw 9mm ka lang, 40 cal or 45. Well, ito yung scenario kasi, di ba? Sabi kahit gaano kaganda yung baril mo, kung nasa bahay naman siya, nangyari yung SHTF, nasa trabaho ka or namamasyal ka, anong silbi niyan, di ba? Di ba? So, kaya mas importante daw yung EDC mo. Kung ano yung EDC mo. By the way, lahat ng baril na makikita nyo dito is or was safety check prior to filming para mabilis tayo. No? So, ganun ka-importante ang EDC. Kasi ang EDC, doon sa nakakalam, everyday carry, kasi nga, yun, by the words themselves, dala mo siya palagi. No? Para bang may mga naririnig ako dati, ang ganda ng baril ko, ano, 1911 na ano, Springfield, ganyan. Asan? Andun sa bahay, nandun sa loob ng safe. Anong silbi nun? 'Di ba? Anong silbi nun? So, ako pinaghahandaan ko na yan eh. Regardless na kahit sobrang dami ng baril ko, darating yung emergency situation, SHTF situation in particular. Okay, darating yan, yung time na malayo ako sa bahay, kumakain sa restaurant, nagsisimba, nagja-jogging, nagba-biking, mga ganon. So, importante na dala ko palagi yung EDC ko. Isa lang to sa mga rotation ng EDCs ko, no? So, makita nyo naman sa channel ko, no? Uzerizal Adventures, na nagba-biking ako, nag-hiking, camping, yan, madalas. So, palagi ako may dala. Hindi pwedeng walang dala. So, dati nagbakasyon dito yung ate ko eh. Magsisimba ako, nagsukbit ako. Sabi, ba't kailangan mo niyan? Parang natigilan pa ako kasi routine ko na yun eh. Na pagka nakabihis ka na, sisimba ka, kunyari, kunin mo yung susi mo, kunin mo yung baril mo, tapos susukbit mo na, ganyan. Natigilan ako kasi routine ko na yun. Sabi ko sa kanya, bakit hindi? Bakit hindi, di ba? Ba't hindi? So, sabi ko, so pag kailangan ko to, uwi pa ako? Di ba? Yun pa lang eh, yun pa lang yung ano, yung pala yung common sense eh. Di ba? Pag ikaw kailangan mo ng ganito, uwi ka pa? Di ba? So, ay ako, basta ano, positive thinking lang. Sabi, ayaw pa talaga patalo. Positive thinking lang na walang mangyayari sa akin. Ganun ba? So, ibig sabihin may mga taong may nangyari, hindi sila positive thinker. Diba? Mahirap may pagtalo pagka gano'n. No? Yan ang kagandahan sa nabubuhay sa free country. Magagawa mo kung anong gusto mo. Na hindi as long as hindi naman nakakaabala sa iba or hindi naman nakakasama sa iba. 'Di ba? So it's my choice, it is my right to carry, then I will carry. Pero eto no, para mapakita ko na rin. Taurus Millennium G2. Pakita natin yung comparison. No? So usually kasi ang paboritong i-carry is 9mm. 9mm. Hindi, wala na yan sa rotation ko, no? Nakalagay na lang yan sa isang sulok ng bahay namin. So makita nyo yung diferensya nga naman. 5.56 pero 9mm. So, kahit gaano kaganda yung rifle mo, kahit gaano kamahal yan, kahit gaano ka-powerful, di ba? Kung nasa bahay yan at may nangyaring kaguluhan, then, anong silbi niyan? Di ba? Pangkwento mo lang siya. Yesterday, naka-receive ako ng message na yung Houthis sa Yemen, nagkiklaim na may pinabagsak daw silang F-22 ng US, which is the most advanced fighter ng US ngayon, no? Dahil technology wise, high-tech yung eroplanong yon, no? Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan kasi alam mo naman yung mga Houthis na yan, eh, di ba?
pwede silang mag-claim. Anong katibayan nila? Alam ko kasi F-22, they can defeat radar. Paano lang pababagsakin yung hindi na nakikita? Anyway, so it just means na yeah, we are at war and ang dami ng kaguluhan. So ang US at war involved sa Ukraine and Russia, involved sa Israel, Iran, and yung surrounding countries pa noon. And then ano pa, involved din sa Asia versus China. So, yan, ang daming kaguluhan eh, 'di ba? So, eto pa, dahil inopen pa ni Biden yung border dito, so nakakapasok na kung sino-sino. I don't know, parang mahigit 20 na yata nahuli ng Texas Border Patrol na mga taga-Iran, Iranian na hindi mga Mexicans, taga-Iran na nasa watch list, terror watch list. So mga terorista. So andito na sila. So sabi ko okay. So siguro kailangan kong gumawa ng quick response kit. Or emergency response kit. Ano ibig sabihin? Yung pagka nagkaroon na ng kaguluhan dyan sa kanto nyo, alaman yung baril mo, kukunin mo pa sa safe, tapos maglo-load ka pa isa-isa ng ganyan. Ako, wala nang time yon, di ba? So mas maganda yung meron ka na lang hihilahin. So inisip ko pa kung anong lalagay ko eh. May nabili na akong bag a few years ago, hindi ko pa nagagamit. Yun ang gagamitin ko. So lalagyan ko siya ng ammo, rifle and pistol ammo, tapos inisip ko pa lagyan siya ng tourniquet. Yon, tourniquet, tapos flashlight siguro, and then yung separate video na lang para i-grab and go ko na lang pagka may pumarada dyan sa harap namin na alanganin, bibit-biting ko na lang, tsaka itong rifle, parang ganon, yung quick response kit. So syempre as a prepper, dapat iniisip mo na yung iba't ibang senaryo dahil we are living in a world na hindi maganda ang ang forecast. The signs are here na may mga kaguluhan talaga. And malamang yung iba diyan hindi pa natin alam. Like hindi pa official. Alam ko nahuli na yung US na nagpadala ng mga tao diyan sa Ukraine eh. So officially talaga hindi. Kasi sabi nila unless merong boots on the ground, involved ka na talaga sa gera. Pero parang nabuko na yung administration ni Biden eh, nagpadala siya ng special forces diyan eh. So yun, nasa gera na talaga tayo, no? Nasa gera na talaga. Sa Pilipinas, wag yung intayin na yun nga may dumaong na barko ng ng China diyan bago kayo maghagilap, saka ka pala mag-a-apply ng LTAP, saka ka palang mag-a-apply ng PTT para wala nang time pag ganoon. Okay? May mga nagsasabi, sir, mo yun lang kayo sa Pilipinas, mas safe. Paano mas safe? Wala kang rights dyan. You don't have the right to defend yourself. Wala kang the right to protect yourself. No? Eto, pwede ako, may naka-ready ako. Okay, anyway, sasagutin ko rin yung mga concerns ng iba na nagsasabi na, ay, paano yan, sir? Wala kaming rifle. Di ba? Wala kaming rifle. Then so be it. Ang punto nitong video na to is, mas importante kung ano yung dala mo in person kesa yung storytelling alay. Ay, meron ako dun sa bahay na 5.56, 16-inch barrel, hammer forge yung tapos mga ganon, tapos naka-EUTech. Storytelling, kwento-kwento lang yun eh, di ba? Iba pa rin yung dala mo. Tapos may magsasabi naman, sir, paano yan? Wala kaming pistol, no? Kasi ang hirap para kumuha ng LTAP, ganyan, tapos napakamahal ng baril, no? Dami requirements. Di kung ano yung dala mo, di ba? Kaya dapat simulan nyo na mag-ADC. Ito nga, lang to, imitation lang to ng spider ko, nabili ko sa Amazon. Basta palagi ako may dala knife at saka baril. Ito ang tanong. Sir, paano yan? Bawal sa Pilipinas magdala ng baril, ng kutsilyo.
unless kasama sa trabaho mo, like farmer ka ba, ano ka ba, butcher ka ba sa palengke. Grabe ang law sa Pilipinas, no? Talagang hindi ka talaga nila bibigyan ng right to defend yourself eh. Sabi nga ni Secretary DOH Secretary Herbosa, no? Why do you need those guns? The state will protect you. Okay. Sige. Tumawag kayo sa police pag nagkagulo na. And speaking of, pag masyado kayong dependent sa police, tignan nyo yung nangyayari ngayon sa Papua New Guinea. Ano nangyayari? Ang gulo ngayon nun. Bakit? Kasi nagkaroon daw ng glitch, I don't know, no? Nawalan ng pera yung mga police, kulang yung sinusweldo nila, ang ginawa nila, nag-strike sila. So, walang police, ang daming kriminal ngayon. Kasi naging yung mga ordinary citizen, sabi, walang police. So, yan, sige, mag-loot tayo, magnakaw tayo, manira tayo, manakit tayo, kasi walang police. Grabing kaguluhan doon, nakakatakot pag nakita nyo yung mga videos. Eh, syempre, siguro, may mas nakakatakot pa yung mga hindi na videohan na nangyayari. Diba? So, yan ang mapapala nyo pag masyado kayong asa sa police. Yun nga, no? Sino mag-aakala, sino mag-iisip na yung police doon mag-i-strike or hindi papasok? Yan, nagkagulo sila. And then, in reality talaga, doon sa sinasabi ni DOH Secretary Herbosa, the state will protect. How can the state? Tell me, how can the state will protect me? Diba? Pag merong naglalakad ako at may huminto na motor at binaril ako, paano ako poprotektahan ng polis? Di ba darating yung polis pagtapos na, kukunin na lang ng statement yung mga saksi, tapos idodrawingan na lang yung katawan mo? Paano ka poprotektahan ng polis? Tell me. Yun ang gusto kong malaman talaga sa mga hindi naniniwala ng self-defense. Naiasa lang daw sa polis ang self-defense, ang protection. Paano maiaasa? Di ba? Meron ba silang ESP? Alam nila na pag may mangyayaring masama sa'yo, pupunta na sila agad sa pinto mo. Hello? Naparito po kami kasi may darating po ditong akyat bahay mamaya, malas stress madaling araw, tapos babarilin kayo. Ha? Ganun ba? Kalokohan, di ba? Kasi kalokohan yung pag-iisip na the state will protect me. Paano? How? How will the state or the government know if I need their help? Di ba kailangan pa tumawag? By the time na dumating sila sa traffic sa EDSA pa, sama mo. Kahit sa Spanya, traffic. Sobrang traffic yan. Ang pag-usapan namin ni Tokayo kagabi. Ano oras darating yung police? Di ba? Ay, nako. And then, hindi nyo pa na experience, no? Alam nyo ba na bihira sa buhay ng isang tao, pero pag na-experience nyo mangailangan ng police, ang tagal dumating. It's like an eternity. Meron nakwento ko naman. Siguro next time, story time tayo. Nandito na ako sa US, no? Nangailangan ako ng police. Ang tagal dumating. Para bang it's an eternity habang tumitingin ka sa relo mo. At wala pa rin dumarating. Na parang pwede na may mangyari eh. May mas malalang mangyari, but wala pa rin yung inaasahan mong police. Diba? Kasi, in reality, i-check nyo yung yung distance ng police sa iyo, at saka kung paano siya mag-navigate sa traffic, at saka pagka tumawag ba, ibababa nila lahat ng ginagawa nila, tapos tatakbo na sa'yo. Kasi may mga iba rin ginagawa yan eh. Diba? Pinaprioritize pa nga para malaman kung anong tao, emergency ba, by the time na makarating sa yung police, wala talaga, i-record na lang talaga yung yung nangyari. Diba? So, yan, tatapusin ko na yung video na to, Isa pa pala nabanggit nito kayo, dahil hindi ka pwede magdala, lalo na yung train sa Pabicol daw, operational na, bawal magdala ng mga kutsilyo, multi-tool, bawal, kaya iwan nyo na yung mga Leatherman nyo, Swiss Army knife nyo, kukumpiskahin lang yan ni Manong Guard, no? Wala tayong magagawa, you do what you can, hindi ko alam kung nasa ang party kayo ng mundo, no? Kung ano yung pwede nyo i-carry, pero sa panahon ngayon, it is advisable na mag-carry ka. Kung ano yung i-carry mo, it's up to you. Hindi ko pwedeng idikta. Kailangan natin sumunod sa batas. Isa rin to sa kinikerry ko, multi-tool, na may maliit na knife lang, tapos may lighter to eh. Kahapon ni-refill ko to eh. Pero,
Ayan. Ay, maraming uses eh. So, it's up to you. Kaysa wala. Eh, sabi ko kay Tokayo kagabi nung nag-live stream kami. Sabi ko, I'm a firm believer of some things are better than nothing. Kaysa wala. 'Di ba? Magdala ka kahit ano, no? And kung talagang wala kang magdadala, then gamitin mo 'to, no? Ano 'yon? Pag nasa mall ka or isang building ka, look at the exits, plan your exit strategy, paano ka makakapag-cover pag may nangyari, mga ganon. Dapat aware ka. Tapos pagka kumakain nga kami sa restaurant, hindi ako tumatalikod sa front door. Palagi ako nakaharap sa front door. Para pag may dumating na hindi ka nais-nais, ikaw ang unang magre-react, hindi yung sa likod mo na pala. 'Di ba? Mga ganung bagay. Siyempre, prepping is a mindset. It's up to you, no? Paano nyo i-incorporate yon sa daily lives nyo. Hindi tayo pare-parehas ng sitwasyon, hindi tayo pare-parehas ng lugar, hindi tayo pare-parehas ng gamit. So, do with what you can kung anong meron ka. 'Di ba? So, with that guys, tatapusin ko na yung vlog na to. Happy Sunday, happy prepping. Thanks for watching. Bye.